kinalaman sa money laundering at terrorist financing. Tara. Maraming salamat para sa bagong Pilipinas. Ay, wala. Matatag. Magganon. Kalat na naiwan sa ating mga foreign investors. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng ang naglinis ang kalat. Nagwalis-walis ng konti. Duterte, laki mong kalat. natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. I love it. Gusto ko yun, promise. Linisin ang kalat ng dating administrasyon. So yun po ang sinabi ng ating Malacanang, no, na maglilinis ang ating Pangulo ng linis bahay. Oo, let's clean up this house. Ganun ang pegi. Alam nyo mga coach, punta muna natin, i-fact check muna natin si attorney. I-fact check natin kung totoo. Ito yung FATF. Ayan, FATF yan. Yan yung website. Ito ngayon yung Pilipinas. Ayan, yan. PAC. Feb 21, 2025. Ayan. The Philippines is no longer subject to increased monitoring by the FATF. O, diba? Antindi. Sweltra tayo. Wala na tayo sa principal's office, guys. Wala na tayong warning. Cleanse na yung warning natin. Di ba nung high school or elementary? Pag may ginawa kang kalokohan, i-issuean ka ng warning slip. Tapos yung warning slip mo, tawag dito, may cleansing period yun. Mga 1 month. Kailangan within 1 month, hindi mo maulit yung same offense. Ganyan-ganyan. So, ngayon, ang mga kotsero, ang Pilipinas ay wala na tayong warning slip. O, good news naman tayo. So, good news naman. Good news, pero may konti pa rin birak ID ko. Pero good news na to, guys, ha? Good news na to. Huwag niyo kakalimutan, ha? Good news na to. Ang Pilipinas po ay natanggal na sa gray list. Sa gray list ng FATF or Financial Action Task Force. Yan, ibig sabihin po niyan, mga kotsero, nakikita na ng Financial Action Task Force na ang Pilipinas ay meron ng either mababang insidente ng money laundering at terrorist financing or yung law enforcement natin against terrorist financing and money laundering ay mas umiigting, mas maganda na. So, magandang balita ho ito. Dapat ho lahat ng Pilipino alam itong balita na ito. Ito po ay isang pamamaraan ng Marcos administration para linisin ang napakaduming Pilipinas na iniwanan ni Rodrigo Duterte. Sabi po ni Attorney Claire, Marcos is committed to clean up mess left by the previous administration. Kalat daw kasi. Kalat mo digong. Panoorin natin ito, guys. Good news po tayo ngayong araw na ito. Dahil sa pagpupursigi ng ating Pangulo ay napatanggal na po ang ating bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Nakita po ng Financial Action Task Force or FATF ang naging pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos na magampanan ang obligasyon para matanggal o mabawasan ang mga gawaing nauugnay sa money laundering at pagpupondo sa terorismo. Ano po ba itong FATF? Isa itong independenteng organisasyon na binubuo ng 39 na miyembro na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ang money laundering at ang propaganda ng terorismo. May mga bansa po na nailalagay sa blacklist or gray list. Kapag blacklist, ibig sabihin ay may significant strategic shortcomings o sobrang kakulangan upang supuin ang money laundering at terrorist financing. At kapag nasa gray list, ito ang mga bansang actively working with FATF para ma-improve ang anti-money laundering processes at kailangan na magawa ang mga action plans at rekomendasyon sa natatakdang panahon para maialis sa gray list. Sa tamang panahon. Naipasok tayo sa gray list noong Hunyo 2021 sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa una, kakulangan sa regulatory supervision ng gambling operations. Tandaan natin na mayagpag ang mga pogo noon. Pangalawa, weaknesses in the implementation of targeted financial sanctions na kahit may nababalitang anomalya sa mga transaksyon lalo na noong panahon ng pandemya ay mukhang pinababayaan lamang. At pangatlo, delays in the implementation of Anti-Terrorism Act of 2020 na kahit na napakalaki na intel at confidential funds noon. Nailagay nga tayo sa gray list noong 2021 matapos matukoy ng International Watchdog na 18 na kakulangan
na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order No. 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list, nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa gray list, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances, pati na po ang transaksyon finansyal ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Kaya dahil natanggal po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan, lalong-lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbabayad ng napakalaking fees at madali na rin po sa atin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. Ipanalangin natin na mapanatili natin na hindi tayo muling mapasama sa gray list o blacklist ng FATF. Hindi titigil ang ating Pangulo na maisaayos at mapigil ang mga gawaing may kinalaman sa money laundering at terrorist financing. Tara. Maraming salamat para sa bagong Pilipinas. Ay, wala. Matatag. Wag ganon. Kalat na naiwan sa ating mga foreign investors. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng naglinis ang kalat. Nagwalis-walis ng konti. Duterte, laki mong kalat. natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. I love it. Gusto ko yun, promise. Linisin ang kalat ng dating administrasyon. So yun po ang sinabi ng ating Malacanang, no, na maglilinis ang ating Pangulo ng linis bahay. Oo, let's clean up this house. Ganun ang pegi. Alam nyo mga kotsete, punta muna natin, i-fact check muna natin si attorney. I-fact check natin kung totoo. Ito yung FATF. Ayan FATF yan. Yan yung website. Ito ngayon yung Pilipinas. Ayan yan PAC. Feb 21, 2025. Ayan. The Philippines is no longer subject to increased monitoring by the FATF. O, diba? Antindi. Absuelto na tayo. Wala na tayo sa principal's office, guys. Wala na tayong warning. Cleanse na yung warning natin. Di ba nung high school or elementary, pag may ginawa kang kalokohan, i-issuean ka ng warning slip. Tapos yung warning slip mo, tawag dito, may cleansing period yun. Mga 1 month. Kailangan within 1 month, hindi mo maulit yung same offense. Ganyan-ganyan. So, ngayon, ang mga kotsero, ang Pilipinas ay wala na tayong warning slip. At sinabi nga ang mga kotsero ni Yusek Claire na makakatulong ito sa investor confidence ng bansa. Posible itong makakontribute sa investor confidence dahil isipin naman negosyante, wala nang krimen ng money laundering sa Pilipinas. Namamanage na ang money laundering. Namamanage na ang terorismo. Siyempre, paano ba kumukuha ng pera ang mga terorista? Through money laundering. Tingnan nyo si Kibuloy. Yumaman sa money laundering. Otak terorista yun Otak kulto ka na, otak terorista ka pa. Sa bagay, baka sa NPA kasi siya natuto. So, ayun na nga. So, wala na ang Pilipinas dyan. Kailan tayo pumasok? Balik tayo ng 2021. Sabi kasi ni Attorney Claire, June 2021 daw tayo pumasok. June 25, 2021. Jurisdictions under increased monitoring. Kasama tayo doon, mga kotsero. Noong June 2021, kasama tayo sa mga bansa na merong banta ng terrorist financing and money laundering. Take note mga kotsero, it is during this time na talagang pinrotektahan ni Rodrigo Duterte ang mga Pogo. It was during this time. Talagang pinaglaban ni Rodrigo Duterte ang Pogo. In fact, kailan ba niya pinirmahan yung taxation ng Pogo? Pogo taxation 2021. Pasok na pasok Eto, 2021. Kaya pala napasok tayo sa FATF. Kalat mo, digong. Ang dumi mo. Republic Act 11-1590 or the Act Taxing Pogo which was signed into law in 2021. Alam niyo mga kotsero, kailangan na nga rin i-repeal ito Kasi kapag hanggat nandiyan yan, pwede kang
magpatuloy na magkaroon ng POGOs in the future. So, kailangan ma-repeal to. Para as in, wala na talaga. As in, zero. Wala ka nang babalikan. So, 2021, napasok tayo sa FATF, June 25, 2021. Kailan kaya yung saktong, nito? RA 1159. Signed into law September 22, 2021. So, inunahan pala tayo ng FATF. Siguro, nakakaramdam yung FATF na, oy, dami yung pogo dyan Baka, baka maging pugad kayo na money laundering. Which happened, by the way. Naging pugad talaga tayo na money laundering.